Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Beans World. Okay. Title, Wawasakin ni Vice Ganda si Sara sa 2028. Posibleng wasakin umano ng komedyanteng si Vice Ganda si Vice President Sara Duterte sakaling magharap sila sa 2028 elections ayon sa batikang filmmaker na si Love Diaz. Sa isang episode ng Ang Walang Kwentang Podcast, sinabi ni Diaz na malaki ang pwedeng maging epekto ng pop culture sa politika. Lalo na kung papasok sa eleksyon ang isang personalidad na may malawak na impluensya sa masa. Sabi ni Diaz, the nightmare is coming. It's only 2 years away, so we need to act. Gamitin natin ang pop culture. Ayon pa sa filmmaker, may kakayahan ang mga sikat na personalidad na baguhin ang takbo ng diskurso at damdamin ng publiko, isang salik na maaring maging game changer sa halalan. Ayos first time kong makakam across ng ganitong idea sa politika. Hindi ko naisip na isasabak nila si Vice Ganda laban kay VP Sara. Okay, speaking of Vice Ganda, no question about it, sikat siya. Millions ang kanyang followers. Although nabawasan ata siya ng 100,000 nung ginawa niyang katatawanan ng ating Tatay Digong. Maraming nag-react. Tapos yung natuloy yata, I hope natuloy, yung tinanggal siya bilang endorser ng McDonald dahil naramdaman ng McDonald yung pressure ng publiko. Kaya tinanggal siya. Pinalitan ni Heart Evangelista. So, sikat kung sikat. Kailang iba, kung siya ang isasabak mo, papasok ka agad na maging presidente. Para bang, tignan mo, nung namatay si Ninoy Aquino, biglang isinabak si Cory Aquino. At yun nga, by destiny, naging presidente siya. Eh anong nangyari sa Pilipinas noong panahon ng Cory administration? Bumagsak ang ating ekonomiya kasi hindi basta-basta maging presidente. Kailangan mo talaga ng hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap maging presidente. So, you need a lot of experience. Aside from experience, a lot of wisdom, a lot of diskarte ang tawag dyan. So, mabuti na lang yung pagkalugmok natin ng panahon ng Cory administration medyo unti-unting bumawi nung dumating yung si FBR, in fairness kay FBR, pagdating sa governance, ekonomiya, gumanda, nakabawi tayo panahon ni FBR. Ang hindi lang magandang ginawa ni FBR yung ibinenta niya ang daming ari-arian ng Philippine government. But in fairness, yung economic growth natin bumawi panahon ni FBR. So ngayon, isasabak mo ang isang sikat na artista maging presidente. Anong kanyan? God save the Philippines. Okay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan.
people who reacted. 3,700 ang nag-react. 3,200 ang tumatawa, 384 lang ang nag-like. Ibig sabihin, walang dating. Kasi nga ako, nabigla ako, no? Hala? Vice ganda, isasabak mo kay BP Sara. Hindi rin itong Love Diaz na ito, magaling na filmmaker. Kaya lang, pagdating sa political analysis, well, kanya-kanyang pananaw, kaya lang suntok sa buwan. Baka pwede kung sa ibang posisyon, example, dahil nga sa dami ng kanyang followers, pinaka-sure na mananalo, party list. Magtayo siya ng party list ng mga artista o party list ng kung ano. Ayun. May mahihikayat na boboto. Kaya lang, pagdating sa presidensiya, sige, bring it on. Kahit sino. Ano ba yung latest na naisip nila? Irene Marcos and Torre. Yun daw, yung laglag ng mga DDS. Pag yun ang tumakbo sa opinion naman yan ni Mike Abe. Anong opinion naman ni Mr. Sino yung political analyst na Robredo Marcos Jr. tandem. Ronald Llamas pala. Pag yan daw ang tumakbo, Robredo Presidente, Bongbong Marcos Jr. Vice President, talo na daw si Sara. Sige, tingnan natin. Exciting ito Kung ano na lang naisip nila, basta importante, kandidato ng DDS isa lang, BP Sara lang. Sa kanila is, problema pa sila, sino ang ika-kandidato? Marcos Camp, John B. Crimolia ang kanilang pambato Sa Dilawan kakamping naman I don't know kung sino ba. Hontiveros, Robredo, Bamakino, katakbo ba si Rapi Tulfo? So it will be, nakikita ko 3 or 4 maglalaban ng seryoso sa presidential election 2028. Good luck kay Vice Ganda kung matuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na Mugero. Ano na ang balay. Sandig na niya ang hero. So muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Og muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Una ni ang ilang kahintang nila. Sa ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang doon silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na ka tuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Sako para nga kuan diptan ang kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Bisod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade 7 o grade 3. So insa dayto inyong panginabuhian? Kuan ka pa nang
sitwasyon ra ang yang bana walain magtrabaho na dayon sa panimalay ang yang asawa. Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pangpakitug bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo. Nga among gihatag sa kalinggiro. Salamat kaayo.